Sorry Clark, pero kailangan kong sundin ang tawag sa akin ng Diyos. Doon na tumulo ang mga luha niya. Hindi ako nakasagot. Hindi ko rin namalayan na tumayo na pala siya at iniwan akong mag-isa. Durog na durog ako nun. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Yung iniwan niya ako sa isang iglap o yung katotohanang hindi ako ang pinili niya. Love Me Unfiltered presents. Minahal ko siya pero iba ang pinili niya. May mga tao na daraan lang sa buhay natin para turuan tayong magmahal at akayin pabalik sa kanya. Ako si Clark. Dati, 2 bagay lang ang pinahalagan ko sa buhay. Ang trabaho ko at ang girlfriend kong si Emily. 6 years na kami ni Emily at mula nang mamatay ang mga magulang ko, sa kanya na umikot ang mundo ko. Siya rin ang dahilan kung bakit mas gumaganda ang bawat araw ko. Siya ang pahinga ko at ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Pero isang araw, biglang nagbago ang lahat. Clark, may kailangan akong sabihin. Seryosong sabi ni Emily habang kumakain kami sa paborito naming cafe. Ano yung love? Parang seryoso yan ah. Hindi mo man lang nagalaw yung pagkain mo eh. Pabirong sabi ko. Clark? Yes, love? Papasok na ako sa kumbento. Nabigla ako sa sinabi niya. Ano? Seryoso ba yan? Oo, Clark. Matagal ko na itong pinagdarasal. Bulong niya. Pero paano naman ako? Napayuko siya. Kailangan na natin maghiwalay, Clark. Ganun na lang yun? Joke ba to? Sorry, Clark, pero kailangan kong sundin ang tawag sa akin ng Diyos. Doon na tumulo ang mga luha niya. Hindi ako nakasagot. Hindi ko rin namalayan na tumayo na pala siya at iniwan akong mag-isa. Durog na durog ako nun. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Yung iniwan niya ako sa isang iglap o yung katotohanang hindi ako ang pinili niya. Ilang linggo matapos namin maghiwalay, nabalitaan ko na pumasok na sa kumbento si Emily. Hindi man lang kami nagkausap ulit. Hindi ko man lang nasabi sa kanya yung mga bagay na gusto kong sabihin nung araw na iwan niya ako. Matagal din ako nalunod sa lungkot. May mga gabi na hindi ako makatulog at paulit-ulit na tinatanong ang sarili ko kung saan ba ako nagkulang. Madalas din pumapasok ako sa trabaho ng lutang at napapansin na rin yun ng mga office mate ko. Pare, okay ka lang ba? Tanong ng office mate ko. Oo naman pare. Nakangiting sagot ko. Pero ang totoo, wasak na ako. Wala akong ibang makapitan kundi alak at sigarilyo. Pero kahit anong tagay at hit-hit ko ng yosi, hindi pa rin nawawala ang bigat sa dibdib ko. Sa loob kasi ng ilang taon,
Si Emily ang naging mundo ko. Kaya hindi ko alam kung paano ako babangon. Hanggang isang gabi, napadpad ako sa simbahan. Hindi ko alam kung bakit doon ako dinala ng mga paa ko. Hindi naman kasi ako relihiyoso eh. Hindi ko na nga rin maalala kung kailan ako huling nagsimba. Pero siguro, wala na talaga akong ibang matakbuhan. Umupo ako sa pinakadulong bangko. At sa unang beses, makalipas ang maraming taon, yumuko ako at nagdasal. Dahil ikaw ang pinili niya, sana tulungan mo rin ako makabangon. Hindi ko na kaya yung sakit. Bulong ko. Habang nakayuko ako, bigla nagsalita yung pari sa harapan. May misa pala nun at nasa kalagitnaan siya ng homily. Hindi lahat ng pagkawala ay parusa. Minsan, paraan ito ng Diyos para ibalik ka sa Kanya. Parang may kung anong tumalon sa dibdib ko sa narinig ko. Pakiramdam ko, ako yung kausap niya. Nung gabing yun, ipinaubaya ko na sa kanya lahat. At unti-unti, gumaan ang pakiramdam ko. Mula noon, nagsimula na rin akong bumalik sa simbahan. Noong una, tahimik lang ako na nakaupo at nakikinig sa misa. Hanggang sa natuto na rin ako magdasal, hindi lang kapag may kailangan, kundi kahit wala. Sumali rin ako sa organization sa parokya namin at naging bahagi ng mga outreach program. Bukod sa trabaho, ibinuhos ko ang oras ko sa pagsisilbi sa simbahan at pagtulong sa mga nangangailangan. Doon ko na-realize na hindi pala dapat umikot ang mundo ko sa iisang tao lang. Kasi may iba pa pala akong misyon sa buhay. Mas malalim, mas makabuluhan. Isang araw, habang naglilinis ako sa simbahan, napaupo ako sandali at napangiti. Grabe! Bulong ko sa sarili ko. Hindi ko akalaing aabot ako rito. Naalala ko bigla si Emily. Dati kasi kapag naiisip ko siya, puno ng sakit. Pero ngayon, may kapayapaan na. At kung makakaharap ko siya ngayon, isa lang ang masasabi ko. Salamat, Emily. Salamat dahil pinili mong sundin ang tawag sa iyo ng Panginoon, kahit nasaktan ako. Salamat dahil sa pagkawala mo, natagpuan ko ang sarili ko. At higit sa lahat, mas napalapit ako sa Panginoon.